Ano? Yung landing nito kuya, papantayin natin dito. Magkakaano pa siya dito, no? What is that? Araw-araw sipag lang. Hayaan mo sila. Yan ba team song mo, Kong? Araw-araw, ha? Ano mo? Ayaw mong maging masipag? Gusto ko kuya, pero... Anong gusto mo? Araw-araw gulang lang? O araw-araw tago lang? May sinend ako sa sa Team Ka-Farmer yung pinagganon-ganon na sinend ni Brother Michael eh. Nakita, ang ganda nga naman. Tapos sinulmahan na lang ng simento. Bakal muna. Tapos simento, ginawang parang matrabaho. Ginawang parang bamboo na kahoy. Ganda nga din naman. Pero medyo matrabaho po yun. Medyo matrabaho. At baka hindi din nila alam gawin. Alam nyo na, kailangan ng professional talaga titira. Pero okay na yung mga kahoy. Kasi yung kahoy magagamit natin. At gagandahan naman natin ng konti. Ang dami kasing kahoy. Medyo sabi ko nga parang naparami ang... Alam nyo na minsan may ilalapit sa akin. Ako minsan due to minsan alam mo na ipapakiusap. Kailangan ng ganito, kailangan ng ganyan. Titingnan ko si Papa yung Kaya lang, minsan tingnan niyo po, natenga yung mga kahoy. Pati nga yung sa akasya na nabili ko. Pero okay lang kasi magagamit naman po. Maglalagay kami dito ng Tapos si Nanay Christy, ayan, pwede na natin isingit siguro yun. Bago mag-December na, ipapagawa ko yun. Picnic table po ninyo. At kasi pinatutuyo pa ni Papa Yam. Kasi nung nagtag-ulan, sabi niya para hindi naman gumalaw na pagka ginawa natin, kasi yung iba bumibiyak. Para maiwasan na natin yung pagbiyak-biyak, mapatuyo ng maigi. Tapos makapal lang yun para maganda naman yung ating picnic table. Lalagyan natin ng sa ilalim, bakal, para hindi na po magbiyak din. Gamitin natin yun, yung sa akasya yun. Pero ako doon kasi usapan namin 25,000, akin na yung kahoy. Tapos nung titistisin yung mga taga DNR tsaka yung mga nagputol na mga lisensyado daw, kailangan sila daw ang lisensyado, kailangan sila daw ang magtitistis. Doon ako tinira per board feet. So umabot ako ng 80,000+ doon sa yun. Sabi ko nga wala na talaga. Kasi kung ako magpapatistis nun, kung trata lang natin ng 15,000 yun, pwede na Kaya lang wala. Talagang ganon. Yung mga minsan hindi na sila nakakaulit, diba? So, ay nako. Ayan. So sabi ko, na lang, make the best out of it na lang. Diba? Sa susunod, wala na. Ayan, ginagawa po namin yung dito. Ayan. Lakaran ng baboy. Diretso na. Tapos sabi ni Junjun, yung dito daw na diyan na lang tatakpan, pagagandahin na lang daw po ito para hindi naman mukhang photo bomber yung likod. Tatakpan na lang daw ng mga kawayan na pinagdikit-dikit. Sa ayusin din naman natin po itong side na to. Tanggalin natin yung mga kawing-kawing dyan na hindi magandang sa paningin. Tanggalin natin. Tapos ito, mapalinis natin yan. Gusto kong wala yung mga na yan, mga tawag dito, yung mga pinagbasagan ng simento, kasi gusto ko magkaroon ng magandang healthy soil dito. Dahil magtatanim po ako dito ng mga avocado. 3 avocado ang plano ko dito Tapos ayusin natin yung yung pinaka ng lupa niyan. Landscape ng lupa na papunta doon, para hindi nagkakaroon ng waterlog para sa ating mga halaman. Tapos yung mulberry, papaayos natin yan na
mahukay ng maganda, and then tataniman ko ng rambutan. Dito ako magtatanim ng rambutan. Lalagyan ko ng net para hindi gaanong mainitan sila. So alagaan natin ang alagang magnolia. Sabi nga nila, may vermicast na tayo, paganda natin yung lupa natin. So yan naman po ang bisyo. Yan naman ang bisyo. Kaya diba? Okay yan, maganda naman paghahalaman mga farmer. Bisyo, kaya lang minsan alam nyo na. Tapos yung mga dipasok natin dito, ayan, may 6 tayong pasok na ilalagay din dito para may kaunting green pag dito sa loob. Ayusin natin itong ating view deck, diba? So yung view deck na to ay hopefully magsilbing ano din, parang sabi ko nga ayusin natin yung lugar para maka-invite ng maraming tao, makalure ng mga customer para kumain po sa lechon, diba? Ng lechon sa lechon house. So yun po yung aming ginagawa pa unti-unti na maging yung lugar ay maging maganda, maging enjoyable, at the same time syempre masarap na pagkain na andyan. Para naman pagbaba ninyo hindi lang yung kain at lamesa ang hahanapin, diba? Ang haba ng biyahe ninyo, galing kayo ng Pangasinan, kung saan man, Bataan, mahaba ang biyahe. Ayaw ko po na pagdating ninyo dito hanap ng lamesa o po serve kain. Gusto ko po pagdating ninyo dito makita na yung lechon umiikot. Oy, pa-picture muna tayo. Mawala muna yung pagod, mag-relax muna. Ikot muna tayo dito, ikot-ikot. Silip muna dyan. Bago po kayo kumain. And after eating, the same, ikot-ikot din. Pwede po kayong, yung mga bata naglalaro, may playground tayo. Yung mga magpapapicture po dito sa bundok. Ayan, ganda, kita nyo. Ang lapit, di ba? So ayun, malay natin. Pero may nakita ko kasi naghahanap pa po ako ng ibang pwedeng gawing business. Alam nyo na mga farmer, YouTube is waving. Pero huwag po kayong mag-alala, hindi naman po namin as much as possible hindi ko naman po bibitawan ng syempre naandyan pa rin, may napipiga pa tayo. Pero may mga subscriber po tayo na nagme-message, ka farmer, wag kasi kasama ka namin sa hapunan, kasama ka namin sa breakfast. Alam mo yun, yung parang it's an obligation ang mangyayari. Lalo na yung mga bata, gusto din nilang makitang lumaki. Kahit ilan-ilan na lang po sila, diba? Yung mga avid viewers talaga, yung mga organic. So ayun, pero syempre ako naman po ay naghahanap. The more hanap buhay na may tatayo namin dito sa aming munting lugar ay parang nagagamit pa rin naman sa YouTube, diba? So at least alam niyo po yung nangyayari. Kaya naghahanap po ako ng ibang mga options pa na pwedeng pagkakitaan din, diba? Hindi lang naman para sa akin yun. Na? Ano? Yung landing nito kuya, papantin natin dito o pagkakaano pa siya dito, housing. Landing niya pa ganyan Akit ba yung baboy kahit may ano siya dito kuya? May tres yung ganito? Tres? Wow, akit yan. Oo nga Pag pinantay naman natin dito kuya, masyadong mataas. yung landing natin, hahaba. Pwede sigurong pag ganun mo na lang dito ang landing, tapos ito sarado, no? Opo kuya. Gaganon na lang sila hanggang dito. Pag dito pantay na. Pag dito, pag ganun siya,
Oh, pagdating dito pantay na. Pantay na. Oh, liliko na siyang ganon. Dapat yung baboy hindi na po makakabalik. Ito pwede pa tong palitadahan din ano? Opo kuya. Palitadahan. Tapos yung baboy dapat pag pumasok na siya, hindi na siya makakaikot. Para dire-diretso na kasi mahirapan tayo pagka may umikot, bumalik. Ano yan, dapat yung diretso na. Tapos magkakaroon tayo ng maliit na Jun! Bago to maglalagay ka ng poste dito no? Yung sinasabi ni ate mo, paano? Hindi, yung sa railing tsaka yung may bubong dito na paano ba diskarte mo doon? Hindi nasa gitna yung poste. Alin? Basta ang purpose na natin, magkakaroon ng bench dito. Tapos may bubong dito. Paano ba ang gagawin mong bubong? Nasaan ba araw? Yung poste sana dito sa dito. Tapos Yung ko ano mo na lang, paano bang poste mo gagawin? Magbabasag ka na lang dito. Butas na lang. Doon naman mangyayari sa bubong na. Dito 'yun eh. Dito ang mga dito mag-uumpisa. Dito siguro, doon lang. Dulo ng bubong. Oo. Hindi, yung doon hanggang dito, yun yung may shade na gano'n. May shade na Dito. Oo. Tapos dito din. Para pag upo nila, kahit mainit, makakapahinga sila. Pawid yung alam mo yun? May maupuan. Gusto ko sana ng ganun siya. Tapos konting gano'n. Yung poste nga, dito na yun. Saan ang poste? Dito sa kabila, maglalagay ka din. Dito meron pa. Sa gitna na lang yun. Parang matibay na mga yan? Kaya? Yung tres ang ilagay natin. Oo. Tapos may ganun na lang Oo. Yung dito, ganun siya. Oo. Kaya niya kayang i-handle yon? Kaya niya. Ha? Magaan lang ilalagay natin eh. Pawid naman eh. Yung diretso na. Kasi pag malakas ang hangin, baka Kuya, problema. Tutong ka. mababa lang naman yun, 8 feet lang naman yun. Oo. Open kasi ito eh, habagay. Kung okay na yan. Ha? 8 feet or 7 feet. Ngayon, yung haba, kayo na bahala ni ate mo. Pero sa tingin ko, hindi na yan sasagad dito. Baka dito lang ang umpisa. Apat na poste rito. Kasi yung araw po dito eh. So kailangan medyo mas mahaba yung dito ng konti. Kasi yung araw, dito dito sa kabilang side. Gusto ni ate. Ay, mag-usap kayo ng maigi at Yung yung gusto ko, ganyan. parang tuko, parang payong lang Mm. Mas maganda medyo mababa lang. Yan ang 8 feet. Yan. Yan ang pinakataas. Yan ang 8 feet. Tapos yung yung pinakamababang ganon. Siguro mga 7 feet. Yung ganon. O pagka nakaupo na, hindi nakaharang yung bulada nun. Oo, yung bulada. Yun. Basta importante may tayo. May tutuloy yung doon. Magtutubler yung dito. Tubo yung nakapatong sa pole. Kaya. So, kung purong tubo naman, mabigat kasi. Mabigat nga, oo. Saka na muna yan pag-isipan. Ito na muna kasi yan naman eh. Yung gamit din ko eh. Ha? Pabili yung gamit. Aro? Oo. Tubular na, yung dito magaan ha. Tubular ang gagamitin. Okay pala. Ito siguro pinturahan din natin ng orange to. Puro orange, di ba? Tapos yun na yung kahoy na. Pero retaso din lang ang gagamitin natin dito. Retaso. Yung kahoy na thick wood. Gamitin natin. Nag-iisipan ko, gusto kong pasukin yung vermicomposting.
Kasi marami po kaming marami naman tayong tawag dito. Marami tayong makukuhanan po ng Carabao manure. Pati dito sa kabila pwede natin kausapin si Dodong. Bibilhin ko sa kanya 50 pesos ang sako, di ba? Tapos problema natin is the lugar. Hindi na po kakayanin. Pero kung isa-sacrifice natin yung doon sa kasi ang market po napakadami. Ang lakas po. Kulang pa. Actually kulang pa yung natin, yung supply. Napakarami po ngayon na in demand po yung vermicast ngayon. Yung pinuntahan namin nga kanina ay kahapon, pag kumuha daw po sa kanila, isipin nyo nakakarating going to Pangasinan, Quezon province pa, nagdadala ng malaking truck doon para lang kumuha ng 100-200 sako ng vermicast. So maganda pong ang mo lang dyan is makakuha ka po ng let's say makapagbenta ka once a week 100 sacks, diba? Malaking bagay na. Ang laking bagay na nun. So kailangan mo ng malaking lugar. Yung naman, pwede kang mag contact sa mga katabing baryo, di ba? Na kunin ko ng sa dami ng walang hanap buhay, hindi ka mawawalan siguro. Kung tingin mo ba kung bibili natin yung isang sakong tae ng kalabaw na 50, po pwede na, no? Pesos na. Kasi yung pinuntahan namin 30 ang kuha niya. 50 pesos tae lang ng kalabaw. Sabi mo kolong-kolong ka, iikutan mo, no? Tapos kay Dodong, extra income niya kung gusto niya, yung mga baka naman niya dyan, di ba? Ang tanong, ano gagawin natin sa tayo ng kalabaw? Na? Ha? Ha? Hindi, ibebenta natin. Benta natin ulit. Gagawin natin mag-aalaga tayo ng bulate. Di ba? Ayan nagre-repaint pala tayo, mga ka-farmer. Pinapalitan pala ni Bebe na rin. Ayan orange na. Mas maganda nga naman po ito. Para sa akin ito na po kasi yung trademark na kulay ng ka-farmer's lechon talaga, yung light orange na yan. Ayun yun na yun. Diba? Para wala nang bago-bago. Yun lagi ang So ayan, may mga po tayo, pagbabago at dami ko pong gustong gawin. Kaya lang ay, mag-aalaga ako ng vermicast, vermiworm, makapag-produce po ng vermicast. Kaya lang sabi ko, kung ito ang gagawin ko, kailangan ko kasi ng malaking lugar. Kung ito po ang gagawin natin, sasacrifice na yung pangarap natin na dito. Pero kung kapagbigay naman ng income, why not, diba? So ayun, sabihin ko si Bebe, at least po kung ito, ang daming mailalagay dito. Yan, marami po ang mailalagay natin. Kaya lang bububungan yan, syempre magkakaroon po ng magkakabubong, then masisira na yung view natin doon sa ating Isla Bonita. Ito naman ay hindi po malayo na maging parking space. Kaya lang tatambakan po. Ayan, hindi po malayo na maging parking space po ito, dahil kung tayo naman ay talagang gusto nating i-improve yung ating service dito sa ating lechon house, at talagang i-full blast muna yung ating business, talagang ito masasacrifice po ito. Ayan, so bagay kahit hanggang doon ayan,
Nagkaroon na po tayo ng ano, living parking po ito. Marami-rami magkakasya dito. Lalagyan na lang natin ng mga ano para may, 'di ba? Yung masakyan medyo nakaslant na ganon. May mga guhit-guhit na para susundan na lang po nila. So ayun, balikan natin mga farmer ang ating di pa kasi ako tapos. Tuwa ako sa aking nabiling vermicast. Talaga sobra ang ganda. So ayan, balikan natin sila. 64% kaya nang tapusin ang vlog niyan. So ayan, balikan natin yung ginagawa doon. Nag-repaint na pala. Pinag-uusapan pa lang kanina kahapon namin ni Ate Mer na sabi niya mas maganda yung orange talaga. Ako din ate, sabi ko nga sa kanya. Pero ayan, pinapalitan na. Kasi sinasabi ko din kay Bebe, nabanggit ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, kailangan natin Bebe, konting gastos lang naman. Palitan mo na yung ano, orange. Kasi akala ko siyang may gusto nun. Yung red orange ba na kulay na mas nagigibabaw yung pagka orange. So at least na ano na natin. Ayan na, oh, napalitan. Ayan, nag-fertilizer po ako ng mga langka natin. Naglagay ako ng vermicast. So ito, alagyan din natin yan mga papaya natin. Pero ililinisin muna natin. Gabi, oh, natalo na yung lemon. Talo ang lemon. Natin ito, papayang bakla, kaya wala pong bunga. Mahirap talaga pa bunga. Pero once na naglabas naman na siya, maliligawan mo na yan, tuloy-tuloy na. Papakatay pala tayo. Paubos ko na yung mga manok na yan. At kailangan na natin bitawan ng mga alaga dahil mabaho din mga farmer. Sabi nga ni Bebe, ayaw niya daw ilagay ko doon yung lalagay kasi ako ng bulate. Pero sabi ko, sige, ikaw ang amo ko eh. Ayaw niya. Sige, bala ko pa naman ito. Kasi ako mga farmer, kung saan po ako kikita, doon ako. 'Di ba? Anin mo yung ganda kung hindi ka naman kumikita. Kasi may mga option tayo dito eh. Pwede natin paayos to na parang magiging attraction din para maka-invite ng marami pong bisita pa. Or eto, pwede kong subukan mag-alaga ng vermicast. Pero yung sabi kong lalagyan ng crayfish, baka mag-vermicast tayo. Tinitingnan ko kasi mas mataas po ang demand. May available tayo makukuhang mga dumi ng abaka at kalabaw. So tingnan natin. Kasi inaano ni Bebe, sabi ko, Bebe, wala naman kaso, hindi naman nakakadiri yung bulate. Ano yan eh, fertilizer yan eh, diba? Hindi naman ano yan eh, tatakpan mo naman. At dito, itong ating kulungan na to, baka ipa-remedyo ko yan at ayusin natin. Tingnan po natin, malay mo makakabenta tayo. Tingnan natin paunti-unti, paila-ilang sako hanggang sa mapalakas natin. Tingnan muna natin. Wow, what is that? Yun, no? Ang tipong kahit 20 kilos yun hindi na makakabalik. Yan. So mga scrap lang po itong ilalagay. Ipinturahan lang natin yan para gumanda. Malalim naman na. Sino ko yung malalim? Na? Sino yung malalim? May palitada pa yan. Pero konti lang naman. Basta yung mga 50-60 kilos makakapasok din ha. Sakto. Ganda. Tama-tama.
Kasi pag bumalik ang baboy, papaikutin mo uli, dapat di na makakaikot, no, Kong? Pag pumasok siya, hindi na siya makakabalik, di ba? Diretso na siya. Merong akong nakausap kagabi, si ka-Farmer Michael. Ang sabi niya, nag-send siya ng video, nag-pick up sila ng 2022. Ang pangit pa pala. Puro putik pa yung dito. Tapos yung kubo na andyan na, bagong kararating lang yung kubo ni Kuya Mitch na yan, isa. Pero ang pangit pa, talagang putik-putik pa. Laki na din naman ang improvement. Tapos dito, uling pa yan, gulo-gulo pa. Ngayon, mapapaganda na natin paunti-unti. Sarap ng buhay ng lechoneri. Pinapanood lang yung baboy, ano? Nangong. May channel cutter lang, oh. Pinturahan natin ito para maganda na ng tingnan. Tapos kaya ngayon to. Ngayong linggo. Kaya siguro. Makabuka kasi ito pag ganun. Para pag inilapag yung baboy dito, diretso na. Parang muhon lang, lalim, ano. Ayan, ito yung mga kinukuha ni Junjun na scrap. At least magamit. Ito na yung gagamitin natin. Dami, oh. Diba? Sabi ko nga yung mga bakal-bakal na magagamit sa pag nag-flooring. Yung mga bakal-bakal wag na nating ibenta. Magagamit natin yan pag nag-flooring tayo doon sa parking. Kalat-kalat lang, ano. Pwede na, diba? Kaysa ibenta natin yung mga bakal na yan. Patigas din yan, no? Ayan, no? Dami. Ano? Ilayo mo ng konti. Yan yung flooring niya yan, kuya. Ha? Pag ganyan. Taram na. Hindi pa naman. Ayun, tayo yan. Oo, ganyan. Nagka-railing naman dito anong ba pandun? Kailangan kayo railing na kayo, magpantaya kayo, natin. Okay na yan, kahit medyo mataas. Akit yan, baboy. Kaya. Matalon nga Kaya yan. Hindi kuya. Ito pa yung lalalingan daw. Babawas ng tamba. Makinig kayo kay Foreman. Kahit hindi pa mantay ng gusto. Yung flooring naman, hindi naman yan kahit bako-bako. Hindi naman magreklamo ang baboy. At hindi ganong pantay. Basta kayo ni pare kayo manakot ka 29. Ayan. Ilagpas niya pag itong 29. Ito, anong oras ngayon? 1:30. Tingnan nyo, may lilim na dito. Pero mainit pa rin to.
May lilim na. Ayan o, tingnan nyo. Oh. Ayan. Malilim na. Shout out pala kay Nanay Tessie. Ayan, Nanay Tessie. See you soon. Advance happy birthday po sa inyo. November 12 ba? Ayan. So, advance happy birthday po kay Nanay Tessie ng Bulacan. Ayan. Sana po magkita tayo uli. Magkakwentuhan. Ayan. Agahan nyo lang ng konti. Dahil minsan pag marami po ang bisita, hindi na ako nakakalabas doon sa kusina. Tapos isang silip lang ako, iikot, ganun lang. Pero at least po di ba? Thankful tayo dahil 1 year down, 1 year and a half na po tayo at nakakapagpatuloy naman ang hindi nalulugi. Yun po ang pinaka-importante. So, ayun. Nakakapagpatuloy ng hindi nalulugi. Sana po magtuloy-tuloy pa tayo. So, kahit Sabado-Linggo lang, malay natin, madagdagan natin hanggang Biyernes. Malaking bagay. May naligaw na naman kanina. Kagabi, may anong oras na? Alas 6. Naisal, anong oras na ba yun? Alas 6 na ata yan, ano? May naghahanap ng lechon. Opo, kuya. Oh, alas 6 na ng gabi. So, yung mga hindi po nakakaalam ng schedule, bigla-bigla. Minsan kasi hindi nila tinatapos yung vlog. Pag nakita nila sa Team Canlas, napanood, punta agad. Hindi na nila tinitingnan kung may ano kayang oras. Tapos, sinearch man lang sa ka-farmers yung telephone number, di ba? Tawag muna. So, dire-diretso po dito. Kanina, meron na naman daw na pumasok at akalang bukas tayo. Ayoko naman gawing araw-araw, hindi naman natin kaya. Unang-una, hindi na tayo kikita. So, the strategy of making it just for the weekend, di ba? Naandun po yung reason natin na maipon yung mga pupunta. At the same time, inanalyze ko po yan at pinag-aralan ng maigi na talagang yun lang po ang pinaka the best schedule para sa amin na setup po namin. Pero kung kami po ay nasa highway, daanan ng mga tao, pwede tayo hanggang gabi, walang problema, di ba? Hanggang gabi. Pero dahil nga malalayo po ang pumupunta dito, lunchtime lang talaga siya. Na-analyze ko na yan at hanggang doon lang po talaga yan. Kasi ang gutom nga ng tao, lagi kong sinasabi, 10 o'clock hanggang, except breakfast, syempre gutom ka na. Pero pag yung lunchtime po, yung gutom po ng lunchtime is 10 to 2. Late na po yung 1 or 2. So, kailangan, kung ano man yung target mo, talagang ma-maximize mo yung pagkakataon na unang-una, ma-accommodate po yung dumarating, maisa lugar mo sila. Although nung linggo, hindi po tayo, unfortunately, talagang marami po ang mga nag-intay ng kanilang table para lang makakain. So, pasensya na po kayo at outlier, ano naman po yung araw na yon, extraordinary yun, hindi naman po yun ang ating regular. Kasi kung ayun ang magiging regular namin, ganun, ako po dali-dali magpapagawa ko ng mga kubo dyan, lilipat tayo ng kusina. So hindi naman po ganun. Extraordinary po yung Sunday dahil ayun po ay galing ng undas, kaya talagang busy ang mga kagaya namin, yung kainan talagang may mga pupunta. Pero after that, back to normal na naman tayo. So yun ang pinagbabasihan ko, yung normal days na walang okasyon, walang long holiday o ano pa man na busy ka, doon tayo kukuha ng lakas ng loob, diba? So ayun, tapos yun, parking, marami po tayong option sa parking, kaya wala tayong problema sa parking. Kung talagang mabibitin tayo, may option pa tayo, yung tinuro ko kanina, yung sa may mahogany na yan,
maluwag po yun, maraming sasakyan. Kahit pagtabi-tabihin mo 10 pwede. Lalagyan natin ng mga guhit-guhit yun para may guide po tayo. So ayun, plus yun dito, diba, usog natin yan, okay yan. So wala po akong ang iniisip na lang natin is paano tayo makaka-call ng attention at makapag-invite pa ng maraming bisita, kasi kaya pa po natin luwagan. So dito lang sa gilid ng Narambo, marami po tayong pwedeng ilagay na kubo dyan. Dito pwede pa tayong maglagay sa may gilid dyan ng, diba, kung naandito na yung view deck, yung taas na yon, pwede pa nating gawin yan itong dulo, itong taas na yan, pwede pa natin yan. Naisip ko na din yan mga ka-farmer, ilipat natin yung view deck dito, yung ka-farmers pwede nating ilagay dito, and then yun pwede pa po nating lagyan ng mga lamesa dyan para may extra pa po tayo. So marami po tayong option, kaya hindi po tayo maluwag tayo, kasi masyado na rin namang mahaba So pwede po nating ilipat yung ka-farmers dito sa gitna para naandito na lahat yung diba? Tapos yung doon pwede po nating gawin pang kainan yan, extendan natin ng mga picnic table yan na ilang diba? So or kubo, diba, na ganun kay honey, pwede. So marami po akong hindi ko pa na-share na mga nasa isip ko pa lang, kasi ayoko din namang masyadong advance, diba? So para at least nagkaka-idea lang po kayo kung ano pa yung aking mga option na pwede ko pang puntahan, just in case na tayo po ay mag-busy pa. Ayan. So paano ang niya? Ito diretso na. Maraming babawasan ko yung lupa. Ha? Kahit magasinta ka dito. Ito, paakyat na gano'n, hindi ba pwede? Ito na kuya. Hindi, dito sa may kay Nel. Pero medyo pahiga ng konti. Tapos pag gano'n tayo. Talagang magtatabas kayo. Ito na yung puting kuya. Oh, yan na nga yung puting. Anak ng puting, oo. Papagdin mo ito. Iyan nyo kay Junjun kung ano ang pwede. Ganda ng metro nyo Talagang metro na May kaya pa ni pala. I-level mo yan para. I-level mo. Bahala na kayo dyan. Sabi ko kay Bebe, yung mga idea mo ilatag mo na kay Junjun, kasi ito, this is your project. Ayoko din naman pong pakialaman. It's your project. Oy, what is that? Wow, ligaw. Ano yan? Go order? Aro? Wata mag pick up ya. Ito yung sinasabi ko. Pwede nga natin dyan, ito ang option natin Ito pwede pang ating lagyan ng mga kubo. Ito dalawa. Tapos dito na yung view deck, ililipat lang natin yung ka-farmers doon. Marami tayong option. Ako, may naligaw tayo. Ano kaya ito? Ito mag-order ya.